Good day mga ka-scholar! Welcome to another episode of The Force is Female, a Multimedia Club special edition for Women's Month, featuring stories of PNPA female personnel who played and currently playing crucial roles for PNPA. I am Cadet Elena Hartdalma, a member of Sindikhain class of 2027. So here we have with us today is Police Major Myla Buaken Alog, the head of PNPA Public Information Office and Community Affairs and Extension Services. One of our incredible women from PNPA here to share her journey, achievement, and what it truly means to serve with a purpose. Good morning, ma'am. So good morning, Cadet Delmo. Before we start our interview, ma'am, gusto mong bumati sa ating mga viewers today? First and foremost, hello sa lahat ng viewers ng aming page, Philippine National Police Academy. Please follow ang aming page, and of course, sa aking mga kababayan, classmates, and family members. Yeah. So, ma'am, can you share with us a little about yourself and your journey as a police officer? So, as a police officer, syempre, I'm a proud member of Philippine National Police Academy, Masaligan class of 2011. Yan, so parang nasa 14 years of service na kami kung tutuusin, including our kapag idadagdag mo pa ang aming 5 years sa 4 years dito sa academy. So I'm a member of PNPA Masaligan class of 2011 and the current Chief Public Information Office. And at the same time, ang ating Community Affairs and Extension Services under ng ating OMD, yan, ng Philippine National Police Academy. So, my first assignment is sa Police Regional Office 1. Yan talaga yung pinili ko during our time, di ba? So, fortunately, during our time, ang pagpili ng region ay according to rank, ng merits. So, gratefully naman, I have the chance and opportunity to have, to have an option. So, pinili ko ang Region 1 kasi malapit sa hometown ko sa Baguio City. So, I'm a native of Baguio City talaga. I'm an Ibaloy. One of the indigenous people na kinikilala sa Cordillera, and of course, ang original ng Baguio City. My father is from Bukod Benguet, and my mother is really from Baguio, of course. And then, I have 4 siblings. 3 of us are graduates of Philippine National Police Academy. And then, may isa kaming OFW. And then, ang bunso namin ay isang police non-commissioned officer na assigned sa Baguio City Police Office. And then, ang aking husband, of course, is my classmate. Also a member of PNPA Masaligan class of 2011. And then, currently assigned as Station 1 Commander ng Baguio City Police Office. So, he is from Zamboanga City. Yan. So, actually, we are Mindanao at saka Luzon na combination. Kaya medyo oriented ako sa sa culture naman ng kahit papano ng ating South. And then, including itong North. So, ang first assignment ko is, of course, the Regional Public Safety Battalion 1 pa noon. Yan. Yun yung talagang nakaprogram para sa amin. Diba? Para sa amin na mga para sa amin na na-deploy noon. So, sa mga mobile forces muna kami, while others, syempre meron pa rin islat sa SAF. Lahat kasi ng mga bagong mga pulis, ang programa talaga is mag-RMFB muna, mag-mobile force muna,
And then sa mga istasyon. So parang bawal talaga sa admin work at saka sa opisina pa. Yun ang unang programa sa amin, kaya natatandaan ko yon. And so 5 years ako sa RMFB, di ba? And then 1 year ako sa San Fernando Police Station as investigation officer. And then afterwards, nung lumalaki na ang aking mga anak, nagpalipat na ako sa Baguio City Police Office. Yan, para medyo mas mapalapit ako sa mga anak ko muna kasi kailangan nila yung aking supervision. And then afterwards, nung kailangan na natin na medyo mag-advance naman sa career natin, I opted na ma-assign dito sa Philippine National Police Academy by 2023. Malapit ang graduate no ng class 2023 eh. And then, of course, I would like to see sana ang mga pagbabago dito sa PNPA, 'di ba? Yung mga na-develop na iba pang culture and so forth. At saka at least naman I can give back din sa Philippine National Police Academy kung saan tayo nanggaling. So forth, yun yung history ng aking police service. Yeah. So, madaming nangyari, ma'am, sa loob ng 14 years of service niyo dito sa ating And kanina, ma'am, nabanggit nyo na 4 kayong magkakapatid, ma'am. Yes. And 3 of which graduate kayo dito sa PNPA, yes, ma'am. Meron ba kayong background, ma'am? Family background? Na kung saan yun yung nag-push sa inyo na pumasok din dito? Bali, ang father ko kasi ay isang pa noon is PO4, di ba? Police Executive Master Sergeant na ngayon ng natin. Pero siya ay isang PNCO. Kaya medyo alam ko talaga medyo alam ko rin kung paano ang takbo ng isip at kung paano makisimpatya sa ating mga PNCO. Though tayo kasing mga AR graduate ng bata at hindi natin pinagdaanan ng pagiging non-commissioned officer, ang idea ko ay nasa aking father and of course sa iba pang mga kamag-anak kasi medyo yun talaga yung linya natin sa pagpupulis talaga kasi hindi tayo ipinanganak na mayaman natin yan. Yan ay isang katotohanan na hindi natin maitatanggi at kahit minsan ninanavigate ko rin yung mga rason ng iba na di ba na bakit daw yung kapag nasa argument na tayo na ang mga dapat na dahilan natin ay purely na public service, di ba? Hindi yung dahil para ihahon tayo sa hirap. Pero that's a big motivation. Ako naiintindihan ko yun. Yung pagkakaroon ng motivation dahil hindi ka nanggaling sa isang marangyang pamilya. Di ba? And of course, being an indigenous person, wala pa naman tayong nakikilala na isang bilyonaryo na IP. Di ba? Tama ba? Kaya medyo part po yun ng aking ang aking advokasya ngayon ay nakalinya talaga sa mga sa mga indigenous people. Sila ang part ng study ko ngayon, which we can tackle later. Pero yan kasi yung ticket natin. Alam mo yung parang nakikita nyo criminology, yan ang may pinakamataas na enrollees or yan ang pinipili ng ating mga kabataan. O kaya yung, of course, ilan ang gustong pumasok ng PNPA. Ang natin, last year, nasa 23,000 ang applicants. Pero naglalaro talaga sa 22,000 to 26,000 pa ang aplikante ng PNPA. And then likewise, kung sa kurso naman, yan ang mas pinapasok nila, yung umangkla sa public service o sa uniform, sabihin na natin, sa uniform service. Dahil yun lang ang ticket natin. Tayong mga mahihirap, minsan, that's only our ticket to decent life. Diba? Or for progress. Kasi wala nga tayo eh. Hindi nga tayo napagbigyan or hindi tayo fortunate na magkaroon ng mayaman na magulang. Which is naiintindihan natin. At yan ay isang paraan. And I hope mas maayos na yan ay maging motivation, of course, sa ating mga nangangarap pa na makapasok sa uniform service. At ma-develop sana yun, of course, sa pagmamahal at patriotism, of course. Diba? Naging patriotic ka dahil mahal mo yung pamilya mo.
what comes around goes around. I mean, magkakakabit ang mga bagay-bagay. May interconnectedness na nag-i-exist. Kaya ang mga dahilan natin ay basta kapag nasa tama lamang tayo at sa mabuti. So forth yan ang aking motivation pagdating sa aking family, di ba? So I also agree with you, ma'am, na madaming pumapasok dito na wherein ang motivation nila is para mapaunlad ang kanilang pamilya. And napakaswerte natin, ma'am, na meron ngayong opportunity na pinaprovide ang PNPA sa ating mga kabataan na kung saan pwede nilang mapaunlad ang kanilang pamilya at the same time mag-serve sa ating publiko. So, kanina, ma'am, na-mention mo din na part ka ng Ibaloy community. Yes. And I also heard, ma'am, that you're currently taking up the indigenous studies in University of the Philippines, Baguio. Yes. Bale, kung if I found the strength in Philippine National Police Academy, the character and the leadership skills, in University of the Philippines, Baguio, I found my voice. Diba? Talagang andun yung, they gave me the words. During my, bale, ang tinitake up ko ngayon is Indigenous Studies, PhD actually, yung doctorate, kasi kami ang pioneer class actually nung inopen yan ng University of the Philippines, Baguio. Ang motivation ko naman yan is dahil alam ko ang hirap at saka mga oppression na naranasan ng ating mga indigenous people. Diba? Naiintindihan ko sila. Yun ang aking point. Because I myself, of course, yung father ko is from Bukod Benguet. Halos alam ng lahat or alam ng nakararami ang nangyari sa Ambuklaw, Bukod Benguet. So actually part ang aking lola, ang aking grandparents. Sila ay isa sa mga nagmamay-ari dati ng Ambuklaw bago pa yun binild ng mga Amerikano na gawing dam. So they were displaced without any relocation. Without any relocation, without any compensation during that time. Years pa bago sila kinompensate. Pero hindi pa rin enough, of course. Nasa magkano lang, pero sobrang decade na ang nangyari. Or parang marami ng struggles ang nangyari. So, ang ginawa nila is nag-relocate lang sila sa gilid ng Ambuklaw Dam. Kaya doon kami umuwi ngayon kapag ang aking nagbabakasyon kami sa father side is kailangan mo pang tumawid ng bangka. Yan. And then of course, yung mga yung mga naranasan natin na yun, makikita natin ngayon na, di ba, sinabi nila na ang Ambuklaw Dam ay ibibigay sa pamahalaan para sa ikabubuti ng nakararami. Di ba? Pero after years, naging private din. Di ba? Na-privatize din. So, yun yung mga part ng ng mga plights at saka pighati at paghihirap ng mga indigenous people natin dito sa bansa. Additional is sa mother side ko rin, di ba? So we are part of the original claimants naman ng Baguio City, being Ibaloy. Tracing noon pa talaga, since time immemorial. And it's really disheartening at napakasakit talaga na ang mga natitira ay nagiging reservations na wala kang magagawa dahil batas mismo ang kumamkam sa lupain ng mga indigenous people, which is also true, di ba? Na nangyayari din sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Lalo na sa sa iba't ibang mga lugar dito sa ating part ng Region 4A, di ba? Sa mga kapatid natin na mga Mangyan, and then yung mga kapatid natin na mga Aita, at syempre kahit sa mga kapatid natin sa Mindanao, may mga pare-parehas na experience pagdating sa mga ganyan. Kaya andun yung simpatya ko at andun yung gusto kong effort na intindihin. And of course, i-open yon sa Philippine National Police. Kasi syempre mag-isa ko lang na police doon sa mag-isa ko lang na police na estudyante ng Indigenous Studies. At
Of course, graduating na ako pag natapos ang aking dissertation. Ang aking dissertation ay nakaangkla pa rin sa kaligtasan, sa public safety, which is yung indigenous methods of peace building. Indigenous methods of peace building and conflict resolution sa Cordillera. So, yun muna ang aking inuuna. Kaya, minabuti ko rin na ma-assign muna dito sa PNPA para matapos ko ang aking dissertation. Kasi it requires a lot eh. Iba talaga ang kuha ng indigenous studies. Kailangan nating mag-field. Kami mga estudyante, we need the field. And then, kung sa ethics niya, kailangan namin kumuha ng consent ng mga communities bago pag-aralan. Kasi yun nga yung yun yung pagkakaiba niya. Hindi dapat siya extractive lang, na kinukuhanan mo lang ng mga data. Hindi pwedeng kinukuhanan mo lang ng impormasyon ang mga community. Nararapat na maibalik mo yon at dapat ay nakabubuti sa kanila. Diba? It should add to the advancement of the indigenous people. And I think my topic, diba? My topic for the dissertation is perfect for that. Kaya yun ang aking pinupush ngayon pagdating diyan pagdating sa additional ko na at least contribution ko man lang sa PNP rin pagdating sa pag-i-introduce at pagiging bridge, mas malakas na bridge sa ating mga sa kapulisan at saka sa indigenous people ng Pilipinas. So I also believe na aside from women's rights, ma'am, we also need to shed a light on the topic of the rights of our indigenous people. And yes, of course. Isa sila sa mga kayamanan ng ating bansa, ma'am, as they are directly connecting us to history itself. Yeah, ilan ang natin? Ilan ang IPs natin actually dito sa Cadet Corps? During our time, nasa 20% na talaga. And then when I accounted the Cadet Corps, nasa 30% na rin. 30% ang indigenous people natin na part kasi ang dami kong kabayan di ba? Ngayon naman, ma'am, ano yung mga are there policies or initiatives na gusto mong makita na i-implement with regards dun sa ating mga indigenous people? Sa mga naman sa policies, di ba? It's part actually of the government to apologize to the IPs sa mga nangyari. Number one is yung height waiver, di ba? Kung inopen natin yan during our PNPA CAT, we add na IPs can avail this privilege ng height waiver. Diba? They can, yung mas maliit kasi height requirement natin, diba? 5 flat at saka 5'2". Diba? 5 for female, yes, and then 5'2" for male. And so, kung meron silang height waiver, pwedeng mas ibaba ang kanilang height, and we will accept that. At yan din naman yung nangyari sa sa ongoing natin na cadet admission process. Iginagalang natin ang karapatan nila na yan. And of course, yung din natin, lahat ng recruitment ng PNP, din yan, nakaangkla sa karapatan ng IPs na yan. Pero kung idadagdag ko pa, di ba, kung sa policies ng IPs, medyo mahaba-haba siya na usapan. Pero being part ng Baguio City, na talagang in-exempt ng IPRA law, di ba? Except Baguio City, medyo yun kasi yung nakakalungkot na nangyari din nang ma-implement ang IPRA law noong 1997, in-exempt nila ang Baguio City, being a chartered city. So, minsan naisip namin, ano pala kami, para ba kaming guni-guni? Saan pala kami galing? Di ba? Nandun naman kami. Kasi parang, with that existence ng Section 78 na nag-exclude ng Baguio City na mag-implement ng IPRA law, di ba? Parang dinisregard mo na rin or parang dininay mo na rin ang karapatan ng mga Ibaloy sa Baguio City. Pero syempre, maraming pa yun. Medyo mahabang usapin at talagang sa policy siya, sa legislation siya. Pero we appreciate naman the effort ng natin doon ng local chief executives
And of course, yung ating mga NCIP. Of course, they have the move to amend it, which is thankful naman kami. Pero syempre, kailan pa, sana naman hindi dekada ang abutin pagdating doon. And likewise, sana mas mapalakas pa ang protection pagdating sa ating mga sa ating mga indigenous people. Kasi ang hirap talaga na walang promoprotekta sa iyo. At syempre, dahil wala sa batas or iba yung nakasaad sa batas natin. Thankful tayo sa Cordillera kasi empowered. Pero may mga lugar talaga na hindi. Diba? Kapag nakiki-converse ako or nakikipag-exchange ng information sa mga classmate ko na ibang community ang kanilang pinag-aaralan, diba? Lalo na sa mga mas mahihirap at mas marginalized pa na communities na nag-e-exist dito sa Pilipinas. Yan. So, ang una nating dapat gawin is to raise awareness. Kasi madaming hindi aware sa public tungkol sa ating mga indigenous people, sa mga kanina. Yes, kasi di ba tayo, maganda kasi ini-include natin. Andyan yung sayaw, di ba? Pag mga cultural dance natin. Pero, and then yung mga arrivals natin, makikita mo sa iba't ibang mga region, ini-include na yung mga indigenous na sayaw sa pag-welcome. Ang hindi na lang natin naiintindihan ngayon is yung kailangan na mag-seek ng consent. Kapag ginamit ba yung mga iba't ibang indigenous knowledge, kailangan mong mag-seek ng consent sa community, magpaalam kung hindi ka part. And positionality is very important. 'Di ba kung part ka ng community or kasi 'di ba psikolohiyang Pilipino na you need to be a part of the matindi na malakas ang power kung part ka ng community. 'Di ba? Or which is yun yung gusto natin na gawin pagdating sa, 'di ba? Tayo na-assign tayo sa iba't ibang lugar kapag graduate na kayo at mapunta kayo, ma-assign kayo sa iba't ibang lugar. Ang gusto natin is mapasok natin yung loob na tinatawag. Mapasok or makuha natin yung loob, maging part tayo ng community na nag-exist sa area of assignment natin. At kapag hindi mo naiintindihan yon, 'di ba? Kapag hindi mo naiintindihan yung sensitivity, yung mga iba't ibang kanila, yung mga oral lang pala ng mga tradisyon, yung mga kultura, hindi mo yun mapapasok at hindi mo maiintindihan. 'Di ba? Kaya we should be open, dapat open-minded tayo. Kahit sa existence ng legal pluralism natin, 'di ba? So hindi lang actually ang ating ang ating state law nag-exist. We recognize ang mga practices at saka systems na nag-exist sa mga indigenous people natin. Pero as part din ng aking study actually, meron yung mga argument na ano ba ang dapat na piliin natin? Or ano ang dapat na i-push? Kasi may mga elders, 'di ba? May sarili silang system, of course, justice system, ang mga iba't ibang IPs. 'Di ba? Pumunta naman tayo doon. So yung mga elders kasi they have their own system, but then minsan hindi enough yung punishment na gusto ng state or hindi naman gusto as per state. O 'di ba? Kasi importante yung yung gusto ng victim o kaya yung makakapagdala talaga ng hustisya pagdating sa biktima. So, for example, ang mga kaso ng rape and then lalo na kung minor, 'di ba? Mga kaso ng rape, lalo na yung mga sa women's o kaya yung sa VAUC. Minsan may system na kasi na nag-i-exist with regard sa communities ng IPs, 'di ba? Meron silang parang korte, meron silang parang court na rin dadalhin sa mga elders, may system sila. And then, sila na rin yung parang may trial sila tsaka process na dapat natin igalang. Of course, kasi kung yung family. Ang problema, di ba, part nito ng aking study, satisfied kaya yung victim at tsaka nagigets na kaya. Kunwari yung elders lang kasi yung nag-uusap-usap, yung mga magulang ng victim. Kaya lang ang point natin dito is rape siya. So, yung part ng social service, o kaya yung psychological impact dun sa victim, minsan is hindi na process.
ng maayos dun sa which is it will lead sa psychological defects, of course, sa isang rape victim, di ba? Which is yun ay wala kasi pagdating sa indigenous na procedure. Kasi most probably nag-aayos lang yan di ba? Yung parang may multa or something, o kaya dahil sa kahihiyan, di ba? Dahil sa kahihiyan, ayaw nilang mangyari or ayaw nilang iakyat yung yung kaso na yon. So they opted talaga na sa mga elders nila na i-resolve yon. Ang problema, sila lang ang nag-uusap. Minsan wala yung part ng victim. Kaya actually isang isa yan sa pinag-aaralan ko ngayon na gusto kong mas malinawan at saka i-navigate pa ng mas malalim. Lalo na at makakatulong siya pagdating sa pag-implement natin ng batas. So, more on bridging the gap, ma'am, between yung ating modern na laws at saka yung kung ano yung meron silang na-establish per community. Kasi kailangan natin igalang Diba? We need to, respect it according to IPRA law. Kailangan natin i-respeto yung nag-exist na system nila. Ang problema is, talagang responsive ba siya kung sakali? At nararamdaman ba talaga nila yung justice pagdating sa mga biktima? Diba? Kung sa mga example lang naman ng mga crimes na idinadaan nila. So sana I will be requesting na kapag natapos yung aking study, I will be requesting a talk rin sa ating cadet corps in order to share that result of study if ever. Diba? Para mas ma-empower pa tayo at mas maintindihan din natin. I want to start here. Actually, kaya nga ako nagpa-assign dito. Dito ko sana masimulan. Andito yung mga natin Ito yung breeding ground natin ng mga leaders ng kapulisan. Kaya I opted na dito magpa-assign at dito rin first na ma-share kung sakali yung indigenous studies na yan. So it's good, ma'am, na meron na initiatives tayo na nakaset solely for the benefit of the indigenous people. Yes. And eventually, yun yung magiging spark ng... Hope so. Diba, sana yun ang maging start niya. And now, ma'am, you mentioned earlier na gusto mong maging voice ng IP community. Yes. And sa ating mga viewers, ma'am, ano yung gusto mong maging message? Yan, pagdating sa indigeneity, yan, sa ating mga viewers, message bang sinabi mo? Yan, message with regards to indigeneity sa ating mga viewers, minorities talaga, kahit anong tignan ko rin, we also have a comparison with regards to that. Ano ba talaga ang mga indigenous people? Diba? Kasi lagi na lang dahil sa nagbabagong season, nagbabagong panahon, hindi na natin maintindihan din kung sino talaga ang mga IPs. Though kapag tayo, nakakasalubong na natin or nakikita na natin yung mga situation, ang lagi na encounter natin is, di ba, parang yung mga oppression nila, yung mga pain, di ba, nandyan yung mga kwento nila ng kaapihan parati. And then, gusto nating intindihin na sino ba talaga ang mas may boses. O kaya minsan naman, merong nag-claim na sila yung boses. But they do not really represent yung community, di ba? So, actually, mas gusto kong more on empowerment talaga ng indigenous people. Di ba? Mas okay na sa kanila manggaling yung boses. Mas okay na sila yung talagang tumayo para sa sarili nila. Diba? At ang best lang talaga niya na education. Diba? Yan ang lagi kong lagi kong ipo-point out na ang pinaka-best talaga na struggle is to have an education. Diba? Kasi yan talaga yung empowerment, especially sa mga indigenous people, sa mga IPs anywhere sa ating bansa. Kaya I strongly encourage talaga na piliin ang edukasyon. Piliin nating mag-aral parati pagdating sa mga IPs. At sana sa isang araw, di ba,
may ita na rin sana tayong kadete. Lagi kong inaabangan yan sa totoo lang. Na kapag may kwan tayo, may ita na ba tayo? O kaya may kwan na ba tayo? May kapatid na ba tayong ita? I mean, at saka yung mga kwan pa. Lagi kong binibilang kung ilan na ang IPs from Cordillera and so forth sa Mindanao. Diba? Kung ilan yung percentage. And we are doing good pagdating sa Philippine National Police Academy. And hope talaga, itong medyo mas tahimik natin na sektor, itong ETA at saka mga kapatid natin na mangyan, sila ang inaabangan ko na kwan pa. Mas dumami sana. Diba? Sana mas dumami pa sila sa mga next na kwan natin. Next na cadet admission processing. And ngayon, ma'am, with regards to the initiative that you want to spark in our cadets, ano yung magiging message mo para sa ating mga kadete, ma'am? O sa mga kadete naman, marami tayong kailangang intindihin. Tsaka marami tayong kailangang i-consider, di ba? Itong mga kwan natin, marami tayong mga kadete na galing sa Cordillera at saka Mindanao. Di ba? Yung mga the terms natin. Yung mga generic term na naging kwan na natin. Igorot, if from the north, di ba? Na kwan na yan, parang na-adapt na yung term na yan. And then yung mga mangyan, pagdating sa Region 4A, most especially sa Mindoro, mga kwan ba, generic term natin. Of course, yung mga lumad, yung mga kapatid nating lumad, yung mga non-Muslim na kwan, na term naman na collective term naman na nabuo para sa kanila. And of course, meron tayo naman yung mga Muslim. Yung mga Muslim na ethno-linguistic groups natin. So actually, merong yung mga collective terms natin pagdating sa mga nag-i-exist dito. Yan. Sa mga sa mga kadete natin, mas okay talaga na mas maging aware sila. Di ba? Mapataas ang kanilang awareness. Pagdating sa mga iba't ibang karakteristik ng indigenous knowledges at sa mga karapatan ng mga IPs na mga naaapakan. Kasi kailangan tayong maging part ng government na nag-aalaga sa kanila instead na mag-add pa tayo sa atrocities against them. Na minsan hindi natin alam o kaya hindi tayo aware na napadagdag pala tayo kasi 'di ba, yung minsan may humihingi ng police assistance sa mga magkabilang panig o kaya nag-aaway o kaya kahit mga korporasyon o talagang mga may hawak ng titulo. Yung mga may hawak ng titulo at saka proklamasyon, magpapa-assist yan during demolition o kaya yung may heated na part. Naka-uniform tayo o kaya full force tayo talaga na mag-assist. Without considering na may historical claim din pala yung kabila. O kaya may kwan din pala. Meron din pala talagang ancestral rights na pinaglalaban yung kabilang kampo. So, kailangan is alamin natin, di ba? Maging aware tayo sa mga ganong nag-i-exist na issue. Kasi, minsan, yung papel lang talaga o yung mga order lang talaga ang mga hawak-hawak natin, 'di ba? Mas okay na meron sana tayong meron talaga tayong background or kaalaman pagdating sa area of assignment natin. Kung ano rin naman yung pinaglalaban ng mga nabuong community o yung mga nandun na community na simulat sa pool ay nandun sila at nagkataon lang talaga na ang wala sa kanila ay titulo at saka papel. Yan. So forth, yun ang kwan ko talaga. Yun ang gusto kong maintindihan ng ating mga ng ating mga future na leaders. Plus, ito pa yung pag-intindi naman natin sa paggamit ng mga indigenous knowledges. Yan, di ba? Kasi di ba, isinusuot natin. Minsan tumutulong tayo sa turismo. Nag-a-add ang kwan ng PNP, so many we adapt to so many roles para i-assist ang ating communities at para mas makatulong sa taong bayan. Pero minsan we add pala sa ikasasama. Kaya napaka-importante ng ng pag-consider ng of course yung indigenous knowledges is
mag-confirm tayo at saka mag-build tayo ng mas malakas na connection pagdating sa mga elders at saka sa mga IPs para mas maintindihan natin yung hinihiram natin ng mga kultura na ginagamit din natin pagdating sa mga seremonya. Yan yung mga arrivals o kaya yung paggamit ng mga material culture pagdating sa mga sa tourism. And then maintindihan lang natin yun, malaking bagay na yun na makapag-contribute tayo. Hindi yung makapag-add pa tayo sa sa misrepresentation ng ating mga IPs. Yan. Sana yun ang gusto kong maintindihan ng ating mga kadete. So, importante talaga, ma'am, ang edukasyon patungkol dun sa ating topic na indigenous people. Oo naman. Yan. And as future public safety officers, meron talaga tayong magiging posisyon sa ating komunidad. Oo naman. At gamitin natin ito sa tama. Yes. So, thank you very much for giving us your time, ma'am. And we truly appreciate you sharing your story with us and enlightening us with regards sa ating topic na kanina, which is indigenous people. Yeah, thank you din, Cadet Delmo. And your wisdom, dedication, and yung passion niyo, ma'am, is truly inspiring. We hope that through your words, ma'am, ma-inspire nyo ang ating mga kabataan to follow your footsteps. And with that, we conclude our interview for today. Thank you for joining us, and to our viewers, stay connected with us by following our official Facebook page, PNPA Multimedia Club, and PNPA Justice, Integrity, and Service. Again, this is Cadet Helena Hart Delmo, ang inyong scholar para sa bayan. Good day, and may God bless us all.